So ngayon, yung pag-usapan natin ngayon, yung isa sa mga major components ng power supply. Bakit major components? Kasi siya yung isa sa mga pinakadahilan kung bakit yung daloy ng kuryente na dumadaloy sa electronic circuit. Siya yung siya yung nagtrabaho kung bakit maayos yung andar ng mga electronic appliances natin. Sabi niya, voltage regulator IC. Isang uri ito ng IC na kung tawagin natin is voltage regulator. Dahil ang trabaho ni voltage regulator is to regulate the voltage supply in the DC output. So, ibig sabihin, yung DC output natin, para pumino, para maging mapino, at ma-regulate ng maayos yung voltahe, siya yung tatrabahuhin niya. So, si voltage regulator, based on the electronic symbols, ayun siya. So, meron siyang tatlong pin. So, yung unang pin, kung nakaharap ako sa inyo, halimbawa, ako yung voltage regulator, ito yung harap, ito yung aking input. Ito yung input terminal, ito yung output terminal, at saka yung negative terminal ko, that is ground. So, ang daloy ng kuryente sa katawan ni rectifier diode, or sa katawan ni voltage regulator, siya yung tatanggap. Ang ibig sabihin ng input, siya yung tumatanggap. Ibig sabihin ng output, siya yung naglalabas. At siyempre, katulong niya yung negative line terminal ng ground kasi sa katulong niya o sa tulong ni negative ground, dumadali ng maayos yung from input down to the output together with the negative of the pin. So, meron tayong actual appearance. Ayan siya. Yan yung mga kulay itim na nasa plastic sa inyo. Dalawang klase yung voltage regulator na gagamitin natin dyan. Yung tatlong ano yung 7805 at saka yung 7812. Sila yung voltage regulator natin. May mga definition yung voltage regulator natin. Pag sinabi natin 7805, ito yung tinatawag natin. Voltage regulator siya ng 5 volts. Pag sinabi natin 7809, ibig sabihin, voltage regulator siya ng 9 volts. Pag sinabi naman natin 7812, may nakasulat po sa katawan niya kung 7805 siya o 7812. So, kung ibig sabihin 7812, voltage regulator siya ng 12 volts at ibig sabihin ng 7815, so voltage regulator siya ng 15 volts. So, itong value na to, ito po yung nakasulat sa katawan niya. For example, 7812. So, yan yung 7812. 12 volts regulator naman yan. Ang tinatrabaho ni 12 volts regulator, i-regulate niya yung inalabas niyang kuryente or voltahe sa output ng 12 volts. May example tayo dito, example circuit. So, yung example circuit natin, ito yung rectifier circuit. Ano yung rectifier circuit? Number 1, diode. Okay? Katulong ni diode, yung tinatawag nating katulong ni diode, yung tinatawag nating filter capacitor. Kung saan meron siyang negative pin at meron siyang positive pin. Sa tulong ni diode at saka ni filter capacitor with resistor, ayan yung tinatawag natin rectifier circuit, yung tatlong pyesa na yan. So, yung output ng pyesang rectifier circuit, papasok siya. So, output, papasok siya sa input naman ni 7812 regulator. So, dito, sa katawan ng regulator, dito niya ipaprocess yung pagpipino, pagre-regulate ng tamang voltahe bago niya ilabas dito sa main output natin. Bakit? May times na kapag tumaas yung input source or input supply ng AC dito, tataas din yung supply natin dito, tama? Pag bumaba yung supply dito sa input, bababa din yung supply natin sa DC, tama? Pero ang mangyayari ngayon, since meron siyang regulator na ginagamit, taas-baba ang kuryente dito, kung minimal lang yung pagbabago niya, fix pa rin yung magiging output dito. Fix, na ano mo sabihin? Maka-permising output tamo. Ano yung ipipermis niya sa output? Yung pagiging 7812 regulator niya. Dahil i-regulate niya yung voltahe
Mataas man, mababa, i-regulate pa rin yan ng 12 volts sa positive supply. Ibig sabihin ng B+, positive line or positive supply, positive terminal. So dito mag-out ngayon, using multi-tester, ito yung multi-tester natin ngayon, gagamit tayo, naka-range tayo ng DC, range 50. Yung negative test prob, i-connect natin sa ground, at yung positive test prob, siya yung ipipermis natin ngayon sa terminal na to. Pag sinukatan natin yan, ang pointer magdi-deflect, eksakto siya doon sa 12 volts reading. Nakasaksak po siya dun sir, no? Nakasaksak po. Hello? Hello? Wala yung polarity. Putang i-check may tester. Ito? Negative came ground. Positive came Wala. Ito ang tester. Hello? Ang voltage regulator, kapag nakatap siya sa rectifier circuit, aandar yung pagiging regulator niya. Paano aandar yung pagiging regulator niya? So dito may papasok na DC sa input, aandar yan. Taas, baba, ang kuryente dyan, pag pumasok yung supply niya sa input, sa katawan ng voltage regulator na to, doon niya i-re-regulate sa loob ng katawan niya yung pag-aayos ng taas-babang kuryente. Let's say 12 volts yan. Taas-baba ang kuryente. Dito niya sa katawan nila, ipaprocess nila. At ilalabas niya ngayon yung voltahe ng DC, eksaktong 12 volts yan. Pag dumaan na yung voltahe ng DC sa katawan ng buong voltage regulator. Kasi ang trabaho niya, i-re-regulate niya, pipinuhin niya yung dadaling na kuryente sa DC voltage para yung supply sa output ma-steady na, mag-fix na. Hanggat walang voltage regulator ang isang electronics sa circuit, taas-baba yung kuryente. At hindi dapat nagkakaroon ng fluctuating of voltage sa current ng DC. May masisirang pyesa dyan. Okay? Taas, baba. Pipinuhin niya yon para pag inilabas niya yung supply dito sa output, mapino na. So, ibig sabihin, hindi na magbabago yung supply dito sa DC mo. Normal na yan. Yan ang trabaho ng voltage regulator IC sa katawan ng power supply circuit. At yan yung paggagawin natin. Dalawang voltage regulator yan. 7805 means 5 volts regulator. 7812 means 12 volts regulator. Maliban dito sa sinulat ko, meron pang other voltage regulator. Kaya lang, siyempre, hindi ko naman ituturo yun dahil wala naman tayong may nagamit na ganong klaseng pyesa. So, itong mga to, kabracket ng 7825 at saka 7812, yung 9 volts at saka 15 volts regulator, pare-pareho lang sila. So, kung maka-encounter kayo ng mga ganitong series model na voltage regulator, ibig sabihin 5 volts, 9 volts, 12 volts, 15 volts. Ano magiging trabaho nila? I-regulate nila yung kuryente papasok sa katawan nila ayon sa kanyang disenyo. Okay. Paano po malalaman kung sira po yung regulator? Ayan. Paano mo malalaman na sira yung regulator? Ito yung diagram circuit. Itatap natin yung regulator sa rectifier circuit. Yan yung project, yan yung ibubuo natin eh. Nakatap itong input ng regulator sa output ng rectifier pag didikit natin. Ngayon, itong negative na to, konektado sa ground, sa negative. So, gagamit tayo ng tester. So, one test prob, negative test prob to the negative, and the positive test prob to the output terminal, the pointer should be deflect at 12 volts reading. Para masabi natin, umaandar siya, may output voltage siya ng 12. Ang system, sir, nagsukat ako ng voltage sa output, wala siyang nasukat na 12, pero meron siyang input, wala siyang output. Ibig sabihin, ito na yung sira, yung pin ng 12 volts out natin. Sir, pwede lagpas siya pong 12 hanggang bagyan mo? Bagyan mo, pwede ito. Pero hanggang maaari hindi siya na hindi. Dahil i-regulate niya ng exact 12. Saan yung hindi ko masyadong nakuha yung pag nagpa-fluctuate na mga kasira ng
Appliances, yun sa DC yan. Yes, sa DC. Okay. Ang supply ng power supply, dapat hindi po siya, hindi normal yung taas-baba. Okay. Pag taas-baba, ang kuryente sa power supply natin, maninira at maninira siya ng appliances na sinusupply niya. Ano ang mangyayari kapag nanira na siya ng appliances? Maybe, pag bumigay na yung appliances natin, yung particular power supply ng appliances na yan, yun ang mamamatay. Magno-no power siya. Kasi, nabibigla siya, ananungkas siya, wala siyang pinagkaiba sa taong mataas ang blood pressure. Pag ang tao mataas ang blood pressure, hindi normal yung condition ng katawan niya. Pag sumobra sa taas yung blood pressure, may puputukan siya ng ugat, mapaparalyze siya. So, yun yung pwedeng mangyari sa sirkito. Pag nag-fluctuate at hindi nakayanan, walang nag-regulate na pyesa para sa daloy ng kuryente, bababa po yan, masisira. Kasi may mga pyesang dinadalo yan ng kuryente, hindi na nakakayanan yung kuryente pumapasok sa katawan nila hanggang sa sila yung mapuputol, masisira na. That's question po. Sige po. I see. Then balikan niya sa regulator and testing niya. So kailangan nating may power muna yung testing natin na regulator. Correct. Check Mm. natin si Voltage. Ganun lang, sir. Pag na may power tayo, ilalagay. kailangan meron. Hindi siya Pagka ma-check nung pag hindi siya nakasaksak. Hindi natin siya pwedeng i-check through resistance Ayun using siya. voltage Oo. meter. Hindi. Hindi po siya nag-check through resistance. Nag-check siya through voltage measurement. Voltage siya. Yes. kailangan nakasaksak. Pati po yung rectifier, sir, no? Pwede masukat. Yes. Makakasukat ka dito sa input, that is AC. Makakasukat ka dito sa output, that is DC. Pagdating niya dito sa regulator, makakasukat ka na purified DC Purified na na. DC. Dahil ang trabaho ng regulator, pinupurify niya, pinipino niya, pinipilter niya, sinasala niya. Sa DC ka na ng pala na. 100%. Ano gagawin natin? I-assemble na natin siya. So, meron ka kung isang topic dyan, resistor. So, si resistor, no? Sige, pagkatapos nito, wala nang question. Pwede na natin siyang burahin. Para isang topic na lang, matapos na tayo, mabubuo na natin siya ngayon. Paanda rin natin sa karton ngayon. Kung hindi nyo man matapos kayo, pwede ituloy sa bahay, pwede to be continue sa Monday. At least, may basbas na kung paano nyo bubuo. Buburahin, sir. Ay, ano muna? Picture muna natin.